Welcome to Donmar TV News Channel. Sa gitna ng nagpapatuloy na usapin sa West Philippine Sea, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na nais niyang pakinggan ang posisyon ni dating Senador Juan Ponce Enrile kaugnay ng issue. Ayon sa punong ehekutibo, inimbitahan niya sa Malacanang ang dating mambabatas para dumalo sa susunod na cabinet meeting May 17, araw ng Lunes. Nga pala, we have respectfully invited Senator Enrile to come here kasi hindi man ako pwedeng makalabas na mag-usap. Pakinggan natin siya. Huwag na tayo, hindi na magsalita. Makikinig na ako sa kanya kasi siya yung he was there right at the beginning. So sa kanya ako makinig kasi sa kanya ako believe sa utak at pag-intindi nitong problema, itong ating West Philippine Sea. Umaasa ang punong ehekutibo na pauunlakan ng dating senador ang kanyang imbitasyon. Suportado ni Enrile ang posisyon ng Duterte administration na mapayapang pakikipagnegosasyon sa China. Samantala, nagpahayag naman ng duda ang Pangulo kung makakatulong ang United Nations sa Pilipinas sa pagtatanggol sa teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Kailan pa ba naging useful yung United Nations? Kayo-kayo lang dyan. Kayo kasi mga puro papel kayo, puro teori. Tinutuligsa si Pangulong Duterte ng mga kritiko dahil sa umano'y malamyan itong pakikitungo sa China kaugnay ng pinagtatalunang teritoryo. Pinanyayahan ako ng presidente na pumunta sa Malacanang sa Lunes ng alas 5 ng hapon. Tungkol dito sa pinag-uusapan na problema natin sa West Philippine Sea. Kasi siguro nalaman nila o nabasa nila yung aking ipinost sa Facebook na konting kasulatan, article tungkol dyan. Ang titulo noon ay Duterte versus Carpio. Dahil nakita ko sa television na ang image, retrato ng ating butihing presidente at ang ating butihing retired Justice Antonio Carpio na pinag-uusapan nila yung West Philippine Sea. Kaya medyo naisipan ko mabuti ay ibigay ko naman yung aking mungkahi magkasakali mapakinggan. Kaya siguro dahil doon inimbita ako ng ating presidente at ako'y pupunta doon sa palasyo, kasama ko yung aking anak. Sa buong mundo, bawat bansa may importansya. Kaya yan ang ginawa ko at lalong-lalo na ang China hindi natin dapat binabaliwala yung China na nandyan sa paligid natin. Napakalaking bansa niyan, napakalaking merkado niyan, napakalakas na military power yan. Kailangan alam natin kung ano ang sitwasyon ng bansa natin ugnay sa mga bansa na sa ating paligiran at sa buong mundo. Walang bansa na hindi konektado sa mga pangyayari ngayon sa buong mundo. Ngayon, alam mo yung sinulat ko na lumabas ngayon sa Tribune. Yun ang tinalakay ko lang ang epekto ng maling galaw natin kung gagalaw tayo sa labas ng ating bansa. Pero hindi ko pa tinatalakay kung anong magiging epekto ng maling galaw natin sa loob ng ating bansa. Sa loob ng ating bansa. Yun ang mabigat. Malaki, pwede tayong dagukan ng China ng napakalaking bagay. Wala tayong pangsanggay.
Hindi ba, Mang Juan, napag-usapan na ang parang mag-joint effort ang China at saka Philippines sa oil exploration, mga ganon? Pwedeng pag-usapan yan. Bakit nahinto yun? Unang-una, Mang Jason. Oo. Wala tayong kapasidad. Tama. Capability, Butas. na i-explore at pakinabangan yung mga nandyan na kayamanan sa West Philippine Sea. Kailangan natin ang foreign money, foreign capital. Palagi tayo, ang mentalidad natin, ang palaging tinitingnan natin at akala natin silang pinakamagagaling yung mga estranghero, mga foreigners, lalo na mga Europeans, mga Amerikano. Ayan, hindi natin marami sa atin hindi nalalaman na China is one of the strongest engineering center now. Linagpasan na nila ang MIT. Kaya huwag nating mamata-matahin ang China. At sapagkat they are already advanced in research. They're already putting up a platform in space. They're already colonizing the moon. Okay. Thank you. Ito yung sorry. Yung nag-viral ata yung yung, aside from yung letter ni Mang Juan, yung interview na yung nakisali sa atin dito yung brad ko sa frat. Yung kaibigan din ni Mang Juan si Rod Kapunan. Na kolumnista tumawag kasi Mang Juan, nakikinig daw siya sa iyo ngayon sa atin. Yun. Oo. At magandang umaga raw. Yung sinulat ko last na wala pang 24 hours ang nakabasa ng mga tao sa Pilipinas halos 400,000 Wow. Abuti na milyon-milyon yan. Pero okay na kasi Mang Juan, ang problema kasi sa ating mga kababayan, hindi naman lahat. Ang problema is pagka parehong katpo Pilipino nagsasalita, hindi sila naniniwala. Pero pag dayuhan ang nagsalita, para bang dogma na. Yan ang wala ng iba, kundi yan ang katotohanan. Palibhasa mga colonial mentality ang nangyari ang sinasabi ko lang, ay makikipaglabanan tayo sa China tungkol sa mga isda o sa West Philippine Sea. Yung mga isda na yun migratory. Wala naman brand yun na Philippine fish. Wala yung sinasabi ng English. No earmark. No earmark. Hindi na lagyan ng mga tenga ng mga isda na yun na palatandaan. Walang tag. Walang tag, Mang Juan. Alam mo, Mang Juan. Sige. Pangalawa, ay narinig ko yung mga iba dyan nagsasalita na akala nila yung tubig dun sa 200 nautical miles na binigay sa atin ng UNCLOS, ng United Nations Convention on the Law of the Sea, na pwede nating pakinabangan, ay sa atin hindi. Yun ang tinatawag sa Latin na res communis. Res communis. Common. Anong ibig sabihin ng res communis? Pag-aari ng mundo. Hindi natin pag-aari yun. Dadaanan ng mga sino man na may gustong dumaan doon. Hindi natin pwedeng ipagbawal. Ang binigay lang sa atin ng UN Convention on the Law of the Seas, yung mga isda, mga pawikan doon, yung mga seashell, yung mga natural gas, enerhiya kung meron man, at
ginto, silver, kung meron, o platinum, o copper, o Gas. bakal, kung meron. Yun lang binigay. Hindi natin pag-aari yung space na yun. We have what we call in civil law a usufructuary right. Usufructuary right. Yung mga sibilista, alam yan. Oh. At saka Mang Juan, ang alam ko lang na lamang dagat na may mga tatak na ay yung mga dilata na. Oo. kaya pag tinanong ko, ang tanong ko nga ikaw Admar, alam mo ba, ano ang isda na ang pangalan ay 3 syllables pare-pareho? Ano? 555. 555. Sardines. Yun pala yan. Okay, tama. Kaya, ganun nga Mang Juan. Kaya sabi ko nga, katulad nitong ating sa coconut, na mamaya babasahin ko, na maiksi lang naman. Tama sabi mo Mang Juan na ang kalaban natin pala dito, yung pharma. Sabi ni Mang Juan yan nung Sabado. Kasi, ayaw itong maging successful sapagkat mawawalan nga naman ng benta yung pharma. Tama Mang Juan, ano sabi nyo Natural lang yun Pera lang yan. Sa kanila pera. Oo. Sa atin, ginhawa. Buhay natin buhay. Ginhawa na Ginhawa ang sabi ko dyan. Ginhawa at buhay natin. Yes. Pero sa kanila, ano bang pag-ibig na nila sa Pilipino? Meron ba? Wala masyado Mang Juan. Ang pagkikipagkaibigan nila sa atin dahil gusto nila makuha yung ating merkado. Yes. Di ba? Tama. At ano yung merkado na yon? Pinanggagalingan ng kayamanan nila. Pera. Kaya ito Mang Juan, ma-change lang ako ng topic ng konti. Itong coconut oil na antibacterial, antiviral ingredient for food ay ipresenta ni Dr. Mary Enig sa convention ng ASEAN Vegetable Oils Club. Modesty aside Mang Juan, alam nyo yun na ako ang organizing chairman ng ASEAN Vegetable Oils Club. Maliwanag na sinasabi dito. Sabi niya, the role that could be played by the unfractionated lauric oils in the promotion of health was not well enough known in 1980s. So, nung 1990s, doon na nag-umpisa, Mang Juan. At hindi ko ito babasahin lahat. Ipapapublish na nito Mang Juan para malaman ng sanglibutan no ano ang nanggagaling sa ating bansa. Ang sabi dito, itong conclusion. According to the published research, lauric oils, which is coconut, is one of the best inactivating fatty acids. And its monoglyceride is even more effective than the fatty acid alone. Yun ang siya. Ito pala ang intervening. Ito pala Mang Juan, kaya ang mga ito ang mga some of the viruses na deactivated by these lipids, itong oil na ito, in addition to HIV, Mang Juan, na-prove na sa HIV are the measles virus, herpes simplex virus, vesicular atomatitis virus. Lahat ito. Lahat pala ito Mang Juan, mga kababayan, envelope virus. Itong virus, pareho nung itong ating COVID-19, napapalibutan ng lipids. At ito ay kayang i-break nitong lipids natin, ng medium chain triglyceride ng ating coconut. Kaya ito Mang Juan, ipapapublish ko ito at hingin ko lang ng otoridad itong mga tao. At yung pangpatay ng virus, Mang Juan, ayon sa akin namang presenta sa Nutrition Council, ito klarong-klaro Ayan ma-close up pa ito. Sa lahat ng oil, ang coconut lang ang mayroong C8, C10, C12. Yung iba, wala. Pero yung C8, C10, C12, yan ang antiviral,
antibacterial, kung ano nang i-antay mo yan. Yan. Malaking bagay ito, Mang Juan, sa ating bansa na ang coconut ay tayo ang pinakamalaki. At sana maunawaan ito ng taong bayan upang sa ganun may nabasa na ako, Mang Juan. Mang Juan, natanggap mo na yung sa spray? Oo. Mayroon pa. Ginagamit ko. Mayroon pa ako. Mayroon doktor, katulad ng sinabi ng Mang Juan, na dinalagyan daw niya ang ilong niya. Doktor na nasa cell, sabi ko, unti-unti ito, malalaman na ng taong bayan ng coconut. Mang Jess, Yes, yun ang ginagawa ko pagkagising ko. Dinalagyan ko yung ilong ko ng cotton buds. Cotton bud. Dinidip ko sa virgin coconut oil at pinapahiran ko yung wall ng aking nostrils pagkabila. Hindi mo nagagawin yan, Mang Juan. Meron ka ng spray. At saka pati sa throat, may spray. Dahil doon, medyo nagasgas yata yung aking ilong. Ngayong umaga, nagkaroon ako ng konting nosebleed. So, yung spray na, Mang Juan. Ginagamit ko yung spray mo. Pinadalang kita. At umiinom din ako ng 1 jigger. Yes. Ng virgin coconut oil bago ako matulog. Yeah. Ang update sa DOST talagang maganda yung resulta ng kasi may clinical trial sila ngayon, Mang Juan, sa paglaban sa COVID-19. Mang Juan, natatawa nga kami ni Mang Juan. Ni Mang Juan, alam na namin ni Mang Juan ito kasi sa coconut si Mang Juan ito 30 years ago itong study, Mang Juan, 30 years ago. Diyos ko naman kayo, para naman kayong antigo. Mas antigo kami ni Mang Juan kaysa sa inyo. Ayun. Alam mo ang niyog natin. Mang Jess. Yes, Mang Juan. Napakagandang halaman yan. Totoo. Ngayon, kahapon mayroon nagpadala sa akin ng coconut sugar, coconut syrup. Yeah. Yung coconut syrup naggagaling sa Bulaklak ng nyug. Yung parang gagawin tuba pa lang. Coconut sugar. Ang sarap. Sarap nga. Ito yun. Yung palang coconut syrup, coconut sugar. Yung coconut syrup ginagamit sa sashimi, kung ano-ano sa Japanese diet. Kaya malaki ang potential. Mababa ang anti-glycemic niyan kasi, Mang Juan Talagang tree of life talaga tree of life. Yung nyug talaga. Halos lahat ng parte. Walang parte ng nyug magmula sa trunk hanggang ugat hanggang taas. Yun. Walang parte ng nyug ang itinatapon. Yun. Yung nyug, marami yan dito sa Pilipinas. Pero Mang Juan, napakaganda rin Ito ang isang maganda rin. 1 buko a day keeps the doctor away. Hindi lang apple. Hindi na apple. Pilipino tayo 1 buko a day keeps the doctor away. Kasi yung apple, hindi naman tumutubo yan dito. Naalala mo, Mang Juan, nung ako'y nagpapakimotherapy sa cancer, araw-araw iniinom ko at kinakain ko yung buko. Nagugulat ang doktor, ba't hindi ako nanghihina? Knock on wood, Diyos ang may bigay niyan. Nagugulat ang doktor ko, do you not feel weak? Sabi ko, no. Umiinom naman ako ng buko para magandang daloy ng ihi. Tama. Maganda rin yan sa Very sa good. kidney, tsaka sa bato. Paliwanag na nito, Mang Juan, sa ating mga, kasi the best, biruin mo ang sinabi dito, Mang Juan, napaka klaro na sinabi. Alam mo kasi, Mang Jess, na-manipulate na ng mga pharmaceutical companies ang utak ng karamihan sa atin na yun lang mga synthetic medicine na ginagawa nila ang karapat dapat na gamitin. Hindi nila alam na ako, naranasan ko pa yan na nung mga early part of the last century,